maranasan namin ang joy na aming fellowship sa iyo at ng aming fellowship sa isa't isa. Ito po aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Okay, malang magpupok sa ating lahat. Okay, magandang malamig na umaga sa ating lahat. At yung iba ay naka-sweatshirt pa talaga kasi ginaw na yan. At masarap naman yan talaga, no, diba? Para tayong nasa Tagaytay o nasa Baguio. Anyway, iniisip ko tuloy kung malamig ba sa langit. Siyempre, hindi mainit, di ba? Sa impyerno mainit, di ba? Kaya masanay na po tayo, di ba? Sa maginhawang tuwan. Anyway, tayo po ay nasa mundo pa, okay? At bagamat papunta tayong langit, ay meron pa po tayong tungkulin dito sa lupa habang tayo ay nabubuhay sa masungit na mundo. At nandito nga po tayo sa part 2, 2C, okay? So, bilang muling pagbasa o pagkalang sa salita ng Diyos, na niyang kumuli tayo tumayo at ating pasahin ang chapter 4, verse 7 ng 1 Peter 8. Sabi dito ay malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya maging mapagtimpi kayo at panatiliing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong bahay. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayanang tinanggap ninyo sa pakinabang ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lahat na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa magitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakilanman. Amen. Okay. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay umupo na. At bilang pag-review, ano nga po yung Kristiyanong tungkulin na habang tayo ay nagdurusa sa mundo na ito at hinahangad ang kabanalan kasabay ng pagbabalik ng Panginoon. Dahil sabi sa inyo, ang Kristiyano ay hindi lang natin goal sa mundo ay basta masaya ka, basta happy ka gawin mo. Sa atin hindi. We must be holy. Bakit? Kasi ang Diyos natin ay isang banal na Diyos. Okay? So, sinasanay tayo ng Diyos sapagkat ang Diyos natin ay banal at ang langit ay punong-puno ng mga banal. Kaya dito pa lamang ay maging banal na tayo. Okay? Sa kabila ng inuusig tayo sa mundo na ito. Ang dahilan ng yung incentive na sinasabi dito kung bakit tayo ay dapat mamuhay ng may kabanalan dahil malapit na the end of all things is at hand. Okay? Malapit na raw. Okay? At yan po itinalaki natin. At pangalawa, yun yung mga tagubilin sa atin sa verse 7b hanggang 11a. Okay. So, sa bagay na ito ay makita natin meron tatlo tayong kategorya. Okay? At ang una nga po ang tinatawag na personal na kabanalan na may kinalalaman sa kaugnayan natin sa Diyos at sa Kanyang inihayag na salita. At yun nga po yung ating tinalakay nung nakarang linggo. At bilang kabuuan ay makikita natin na dapat daw po tayong mangyari na ikaw ay lubos na mapuno ng banal na kasulatan ng yung mga hindi sinasadyang pagtugon ay makadiyos dahil sa ikaw ay kontrolado. Ibig sabihin, ang buhay po natin ay dapat ay lagi tayong nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, mahabang panahon at orasan nga may proportion, priority natin ang pakikinig ng salita ng Diyos.
Kasi sa magitan ng pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos, makokontrol nito yung kaisipan mo. Di ba? Napakahalaga po yung pag-iisip natin eh. Maging maayos. Di ba? The mind is the key. Okay? So, makita natin, pagkatapos po na tayo ay mapuno ng salita ng Diyos at makontrol nito ang ating sarili, okay? Magiging maayos po yung ating pagtugon. Okay? Lalo na po doon sa kapag humaharap tayo sa krisis. Alam natin yung nangyayari po ngayon sa Tulos, tungkol sa lupa, na nagharap po na pastor at yung kapatid ng may-ari. At ayon po sa ating analysis, no, ay hindi na po lupa ang pinag-uusapan, kundi yung galit na kay pastor. Okay? So, nagiging personal. So, kaya, isang araw ay kinausap ko siya at saksi yung aking nanay. Sabi nga, parang attorney na ako, advisor mo. Ay, sabi ko yung salita ng Diyos. Nagpapayo ko ayon sa salita ng Diyos. No? At sabi ko nga, pastor, hindi na ang usapin ay tungkol sa lupa, kundi galit sa iyo. Kasi ngayon sa pamamaraan ng pagsasalita mo, ikaw ron dahilan kung bakit nasisira ang church, nag-aaway yung pamilya niya. Layo na yun, no? Layo na doon sa lupa. Kaya sabi ko, sa iyong pagsasalita ay, kumari, huwag ka na rin magsalita sa akin. Okay. At ayun nga po sa istorya, ay nagpakumbaba siya. Sabi nga niya, lumaki ako sa kalye. Hindi ako lumaki na religyoso at talagang kanto. Kung sa pamagitan ng aking pagsasalita, ay nayayabangan kayo at maya dating sa inyo, ay hindi ako. Humingi ako ng patawad. At sabi niya kanya ay kung kinakailang lumuhod ako, kaming apat, 3 pastor, at si Brother Simon, gagawin ko. Humingi ako ng patawad kung kami. And then after noon, ay sabi niya, nagbabanta raw siya. Hindi ako nagbabanta kasi ngayon nangyari sa kanila. Hindi sinabi niya ay yung tungkol sa istorya sa Biblia, yung isang propeta, sinabihan yung hari na mamamatay ka na. At ang nangyari ay nagsisi yung hari at nabuhay pa siya ng 15 years. So, hindi pagbabantayo, kundi isang friendly reminder o advising. So, ganoon din yung aking sinasabi. Kung magpapatuloy kayo ng kalabanin nyo ang iglesia o church, ay baka merong mangyari kasi nga nangyari nang namatay ng kapatid. Tama? So, ang punto ko ay makikita natin kung hindi ka puspos ng iyong salita ng Diyos, hindi mo masasabi yung mga ganong sa krisis, ay hindi ka maunawaan ng mga hindi mo nananampalataya. Ako yun po yung punto ko. So, ganoon din po ang inyong lingkod at yun yung in-advise ko at sabi nga ni Pastor, nagbago yung tema. Sabi mo kasi, yung pagpapaliwanag mo ay hindi inaatake mo yung may-ari, kundi nagpapaliwanag ka doon sa nag-imagine. At salamat sa Panginoon, ang objective nila, kaya sila pumunta roon, ay mapapayag nila ang barangay na isirain yung ating extension. Pero hindi po nangyari yun. Sapagkat nakumbinsin niya ang barangay na maayos naman pala. Kaya ka kumikilos ay dahil doon sa 500 na square meter na denomination. Hindi ka squatter talaga. Bago pala nabili yung lupa, ay talagang mayroon ng kasulatan na pwede kang kayo doon. Ay, nakuha niya po yung puto. Anyway, so after noon na makita natin kapag grounded ka sa salita ng Diyos, kontrolado ka, ang susunod po doon ay yung prayer mo o yung komunikasyon mo sa Panginoon. Yung mabisa na panalangin. Okay? At meron po kapangyarihan. Kaya hindi ito by might, okay? Kundi it is the power of the Holy Spirit. Ganyan. At nga po yung patuloy natin i-pray na pakilusin ng Diyos. Okay? Nakahabagan. Mahabag yung may-ari. At ang isang pakiusap ko pa rin, sabi ko, Pastor, i-record nila, i-record nyo. At yung record nyo ay mismong ipapadala sa may-ari na nag-desisyon. Ano yung dahilan? Kasi iba yung kinukwento ng kapatid sa kapatid. Alam paano ko nangyari? Kasi yung kapatid, iba kinukwento sa nagkukwento sa akin. Nung napakinggan namin yung actual na voice na meeting nila, ibang-iba talaga.
Hindi raw marunong magpatawad si pastor, mayabang daw si pastor. Panay sorry nga ni pastor doon sa tape recording. Makinig. So, yan po yung makikita natin na kahit matigas yung kalooban ng tao, pero kapag tayo maganda yung ating ugnayan sa Panginoon, okay, kaya niya. At so makita natin yung tamang response niya natin. Diba? Kasi sabi sa inyo, kapag may kaaway ka, nagmamataas ka, magmataas din sila, tama? Pero kapag marunong ka magpakumbaba, nagpapakumbaba. So, ipag-pray natin na hanggang ngayon ay nakapending po yun at naantay natin kung magdidemanda sila o magpapatawag sa korte, ay sabi natin ay mag-aapila po tayo. Hindi po natin yung sasabihin, see you in the court, parang yabang na naman ang dating sa kanila yun. Okay? At sa atin lang, mag-aapila lang po tayo. Okay? So, yun po yung makita natin at sumunod ay ating i-discuss ngayon ay yung pangalawa, after ng personal holiness na may kaugnayan ito sa relasyon natin sa Diyos at sa kanyang mga salita. At ang pangalawa na ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa pag-ibig na ito naman ay may kinalaman sa ating relasyon sa ating kapwa. Okay? So yan po yung ating tatalakayan ngayon. At ito nga po ay nasasabi natin sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Tinutukoy niya po dito, primarily concern niya about yung relasyon natin sa ibang mga Kristiyano. Okay? Sabi niya dito, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Sabi niya, above all, keep fervent in your love for one another. Okay? So, dito po makita natin na yung pangalawang nga pong area na instruction ni Pedro sa magitan ng Banal na Espiritu ay patungkol nga po sa pagmamahalan. At napakarami pong mga talata sa Biblia, mahigit 1,000 ang tungkol sa pag-ibig. At dito, makikita natin kung paano merong vertical na relasyon tayo sa Diyos sa magitan ng pagbabasa ng Biblia, pananalangin. Ngayon naman ay yung tinatawag na horizontal. Ito ay patungkol sa pamumuhay natin sa harapan ng maraming mga tao. Okay? So, sasabihin nyo ay hindi ba tinutukoy dito ni Pedro ang patungkol sa ebanghelismo o sa ibang hindi Kristiyano? Oo, pero makikita natin ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa John chapter 13 verse 35. Ano ba yung pinakapangunahin? Ano sabi niya sa mga kanyang mga alagad? Kung kayo mag-iibigan, okay, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko o disciples ko. Di ba? Naalala niyo yung ating cause of discipleship. Okay? So, para sa mga disciple, okay, that is the substance of our witness. So, para sa mga alagad, ito ang diwa ng ating patotoo. Ibig sabihin, makikilala ng mundo, ng mga taong nasa paligid natin, na tayo talagang mga Kristyano, hindi dahil may dala tayong Biblia, o may cross tayo dito, o necklace man, o hikaw man, o earrings man, no. It is sa magitan ng pagmamahalan o pag-iibigan. Okay? So, yan po yung sinasabi. And then, tingnan natin po balik ulit tayo sa talata natin, ay sabi niya, higit sa lahat. Okay? Magmahalan kayo ng tapat. Okay? So, dito sa verse 8 na ito, sinasabi nga, ay bigyan natin ng emphasis yung above all. Okay? So, ano yung sabihin? First, in importance, in terms of relationship, is love. So, sa ating daw relasyon bilang magkakapatid, okay, bilang mga tinubos ng Panginoon, okay, matapos daw po natin na makita yung ating relasyon sa Panginoon sa magitan ng pagbubuo ng masing oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pakikipag-ugnayan natin sa Diyos at magitan ng panalangin, upang mag-isip ka ng may kaisipan mula sa Biblia,
at espiritual na saloobin at magkaroon ka ng masiglang buhay, panalangin kasama ng Diyos na handa sa iyo para anumang krisis na dumating sa iyo, ang unang-una, okay, na dapat daw pagtuunan natin bilang mga mananampalataya ay pagbaling saan? Sa mga nasa paligid sa atin at manatiling maalab sa iyong pagmamahal sa isa't isa. Okay, kita niya? So after na maging maayos yung ating relasyon sa Diyos, sa pagbabasa ng Biblia, pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, ang unang-una na gusto ng Panginoon, ayon dito kay Pedro, above all, pinaka-importante, unahin sa lahat. Okay? Kaya magmahalan tayo. Okay? At yan po'y makikita natin, sinabi din sa Colossus ni Paul. Nalilito kasi ako sa Tagalog, Pablo, Pedro. Okay? Okay, Pablo. Okay, sabi dito, sa Colossians 3:14, sabi niya, at higit sa lahat, okay, kita nyo, above all, put on love, which is the perfect bond of unity. Magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang nagbubuklod ng ganap na pagkakaisa. Okay? So yan po makita natin na napakayaman na salita na sinasabi ni Pablo. Okay? And also sa Philippians chapter 2 verse 2 sabi niya, lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Okay? Mabuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Okay? Sa ibang translation ay makita natin na love everybody the same. Magkaroon kayo ng isang kaisipan. Okay? So, itong verb na ito, makita natin, o pandiwang ito, okay? The verb here, by the way, ay is a participle and modifies the verb of verse 7. Okay? Binabago daw po. Okay? At sinasabi dito, sa verse 7 dito na sinasabi, para bang sinasabi na kung ikaw ay matino ang pag-iisip mo, okay? So again, sinasabi na sa inyo, napakahalaga yung matino o yung sound mind tayo o may hinahaw lang yung spirito at may matamis na pakikisama sa Diyos habang tinitingnan mo kung saan dapat yung dumaloy, ang unang bagay ay panatiliin mong maalab ang iyong pag-ibig. So, kaya napakahalaga po talaga na grounded ka, kontrolado ka ng salita ng Diyos, hindi yung sarili mo lang. Kasi nga, imbis na mahalin mo yung kapwa mo, galit o ganti o pagmamataas ang magiging response mo kapag dumadaan ka sa mga krisis. So, importante po dito na makita natin na ang unang-unang bagay na sinasabi ni Peter ay panatiliin mong maalab ang iyong pag-ibig. First thing should be that you should keep your love fervent. Okay? Ito daw ay kaakibat ng isang balansing isip at espiritu na naayon sa Biblia. Okay? Kaya po, kauna-unahang sinasabi ni Pedro sa atin na mapagtimpi kayo, panatiliing malinaw ang iyong pag-iisip. Okay? So, napahalaga. Hindi yung emosyon kaagad. Okay? Kundi balansing isip at espiritu na ayon sa Biblia. Okay? Tingnan naman natin yung salitang fervent. Okay? Ano po ba ibig sabihin ng fervent o maalab sa Tagalog? Okay? Pupuspos. Ang ibig sabihin nito, makita natin sa Greek nito, ay ibig sabihin niya tense. Okay? Kasi ito daw po ay isang anatomical na salita. Ibig sabihin may kinalaman sa physical body. Ang ibig ko sabihin nito, it means to stretch or to strain. Okay? Talagang babanatin ka nito. Okay? Ginagamit daw po ito sa isang mananakbo. Okay? Runner. Ba makikita natin na talagang hindi lang basta patag na pagtakbo, kundi pataas pa. Nakita niyo si Pacquiao noon, nagtitraining siya sa pataas. Talagang pinuunat nila. Ini-stretch niya na hanggang sa limit. Di ba? Parang gutter. Itingin mo kung kailang magbe-breaksyon. Siyempre, huwag mo namang sumobrang
maputulan ka ng mga litid. Hindi naman gano'n. Pero ibig sabihin doon, ini-stretch mo siya hanggang kaya. Okay? Ito din po ay ginagamit daw po sa ibang literatura sa Biblia na ginagamit naman sa kabayo, yung sa pagtakbo ng kabayo. Okay? Ang ibig lang po sabihin nito, yung fervent or stretch or strain, ay ito, it means intense, matindi daw. Ika nga ay strenuous o masipag, umaabot sa mga ating kayang makaya. It means intense, stretch, news reaching as far as you can reach to the limit of your capacity. Okay, again yung pag-ibig na ito, yung klase ng pag-ibig na ito ay stretch mo hanggang kaya mo hindi naman pinipilit kayo sa hindi nyo kaya. Okay? Yung kaya nyo lang. Yung kaya ng, halimbawa, yung sabi nga ni Diyos, susundin ko yung bata na maaga, susundin ko sila. Sabi ko, meron pa akong iniisip pagsasalita, pag-iisip. Hanggang kaya lang. Pag hindi mo na kaya, di wag. Okay. Mababurn out ka naman. Nakuha mo yung punto ko, hanggat makakaya mo, gawin mo. I-stretch mo. Naintindihan niyo po ba yun? Kasi pag hindi mo naman kaya, wag mo pilitin. Okay? Baka naman bumigay yung utak mo o ma-depress ka. Okay? So, maliwanag po ba yun? So, yan po ang ibig sabihin ng fervent love. Okay. Makita natin na hindi lang po sa chapter 4 yan binanggit, maging sa 1 Peter pa lang, sa chapter 1 pa lang, ay binanggit na po ito ni Pedro. Sabi niya, ngayon, malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab, taos sa puso ang inyong pagmamahal. Ganyan. So, noon pa man, dahil sa kanilang pagsunod sa katotohanan, nung naging Kristiyano sila, okay, nilinis na raw po yung kanilang kaluluwa, ay ang resulta po nito ay merong maalab na pag-ibig, okay, sincere love, fervently love, one from the heart, okay, mula sa puso. Okay? So, dito, again, kita natin na binabanggit nga po yan sa unang Pedro pa lang o 1 Peter chapter 2. Dito po ay makita natin na sinasabi, if he's saying, sinasabi niya, na kung tayo daw ay Kristiyano na, okay, that you are born again na o pinanganak na muli, ang malinaw na relasyon, okay, ay ang magmahalan. Okay, so that's the first thing na magiging action natin ay magmahalan at magmahalan ng hindi basta kampante o complacently, hindi lang din bahagya lamang o kukuntinhan o hindi rin ng kundi ng lubos at matindi. Okay, so by stretch and strain intensity. So yun po, ito po ay tinatawag na basic o fundamental Christian truth, okay? Na dapat nating gawin. Ito po daw ay tumutukoy sa isang mapaghamong pag-ibig, demanding love. Tinutukoy din po ito ang tinatawag na intense love o matinding pag-ibig. At tinutukoy din ito ang patungkol sa pag-ibig na mayroong sakripisyo. Okay? Alala ko yung saltang yung sakripisyo. Sabi ng aking dating girlfriend, ay the measure of our love is the measure of your sacrifice. Kasi tamad ako nung dumalaw sa kanya. Kaya pagsakripisyo ko naman maglakad sa akin. At totoo naman, diyan po nasusukat ang iyong, kung talagang mahal mo, may sakripisyo. Okay? Nakatawa at isip. So, sabihin niya sa mga nanliligos. Totoo naman, okay. So, ang tanong ay, paano ko may stretch, okay? Paano ko may unat? Paano ako maging intense? Paano ko may hirapan? Okay? Ang sagot ay sa magitan ng pagtawid sa mga hadlang na emosyonal ng tao. Ang ibig sabihin nito ay ganito. Okay? That is to say, loving the unloving,
Okay? Daan mo Ganyan. ako. Ganyan, may stretch mo. Mahalin mo ang hindi na kaibig-ibig. Yung hindi ka nais-nais. Pagmamahal sa iyong mga kaaway, pagmamahal sa mga hindi kabaitan, pagmamahal kahit na hindi ito makatwiran, tila hindi na makatwiran, o pagmamahal na umaabot sa punto ng sakripisyo na may kapalit, malaki ang kapalit o marahil ay lahat na ang kapalit. So, yan po makikita natin kaibahan sa mananampalataya. Kaya kung kayo ay magbaboyfriend, mag-aasawa, Kristiyano, okay? Kasi kahit hindi na pumapangit na kayo, sabi dito, kahit hindi na kaibig-ibig, mamahalin pa rin kayo. Di ba? Hindi yan. At pag sinabing pinalayas ka, ano sabi ng Panginoon? Love your neighbor. Di ba? Sabi ng Panginoon. At inaway ka, niwalayan ka. Love your enemy. Okay, yan utos ng Panginoon. Okay? Kaya, kapag mananampalataya ka talaga ay may stretch yung talagang pagmamahal mo. Okay? Ang susunod, makita anong klaseng kind of love to. The kind of love that requires all of spiritual muscle talaga. Kumbaga ay may stretch talaga yung muscle mo. Okay? Stretching na umaabot upang mahalin ang hindi kaibig-ibig sa kabila ng inyong insulto pa na. Okay? Mahirap yun, di ba? Sa kabila ng sinasaktan ka na, pananakit, sa kabila ng pagtatanggi sa iyo, okay? I-reject ka, o sa kabila ng pagtatrato ng walang kabaitan, okay? Walang galang, hindi ka na ginagalang, sa kabila ng pagtatrato ng may puot, sa kabila ng maling paghusga, maltrato, at magling pangangato, pagkatawan, okay, represent, okay? Kaya, nakakatuwa po na sinabi ni Pastor Ray na nakikipagkasundo kami sa inyo, humingi kami ng kapatid, kasi ayaw namin na magkaharap tayo rito na hindi tayo nagbabatya. Gusto niya na maging maayos ang kanyang relasyon. Okay? So, ganyan po yan. Mahirap talaga. Kung ako rin ay nasa kalagayan mahirap, mabuti na sa ko salamat sa Panginoon at nagbibigay ako ng advice sa kanya. Okay? At sa biyaya ng Diyos ay nagagawa niya. Bagamat mahirap gawin talaga yun. Pero salamat nga na marami siyang kasama. Dalawang pastor, isang si Brother Simon at ang yung likod, bagamat di ako napunta roon, ay panay yung aking payo sa kanya. At napakaganda po naman ang makita natin naging resulta, hindi ka agad sinira yun. At hoping sa ating pagpasyal doon sa April 2 and 3, nakatayo pa rin. Doon po tayo matutulog. Okay? So again, ano po ba yung tinatawag na fervent love na ito? At ito po ay described sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7 na binabanggit sa Biblia na love chapter. Okay? Sabi, anong klaseng pag-ibig to? Ang pag-ibig daw ay ano? Matyaga. So, yan, isa sa mga bunga ng Espiritu di ba? Love. At ano naman ang katangian ng love? Ay, siyempre may tiyaga ka. Hindi ka kaagad nag-give up. Okay? Pangalawa, ito daw ay ano? Maganda ang loob. Hindi daw ito mainggitin. Okay? So, hindi ka nainggit sa kapatid mo o sa kapwa mo. At hindi rin ito mayabang. At hindi rin ito daw ay mapagmataas. Kaya hindi rin ito magaspang ang pag-uugali. Hindi rin ito makasarili o mapagtanim sa kapwa o magagalitin at mapagtanim sa kapwa. Ang ganda po ng ng katangian. And then sa verse 6, sabi niya, hindi nito ikinatatawa at kinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. So, ang pag-ibig ay hindi naman nagtotolerate sa masama. Pag meron kang ginagawang masama, hindi siya natutuwa. Liwanag, hindi rin po si tinutulo. Kundi ang kiginagalak niya ay ang katotohanan. Sa verse 7, sabi niya, ang pag-ibig ay mapagpatawad, okay? Mapagtiwala,
puno ng pag-asa. So, ibig sabihin, kung nagkamali man yung partner mo, o kapatid mo, o kaibigan mo, patawarin mo siya. Di ba minsan, wala na akong tiwala sa iyo. No, bigyan mo ng pagkakataon magtiwala. At may pag-asa ka pa. At mapagtitiisan mo siya hanggang oras. So sa mga magkaasawa, papakinggan na may forever, no? Kapag pagmamahal ng Panginoon na nasa iyo. Napakaganda, di ba? So, ang susunod na tanong, why should we love each other this way? Bakit natin mamahalin ang isa't isa ng ganitong pamamaraan? Okay? Ng ganito. Tingnan natin ang sagot sa verse 8. Ano sabi? Because love covers a multitude of sins. Sapagkat daw ang pag-ibig nagtatakip ng maraming kasalanan. Okay? Tandaan po natin, pakinggan natin as a church. Okay? Mga minamahal, kung bilang isang iglesia tayo sa church, kung sakaling umabot tayo sa punto na nagtatakbuhan na tayo at nagsusuntukan na dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay madudurog. Imagine niyo kung ang church ay nag-aaway na, nagsasabunutan na, dahil naiinis ka sa isa't isa. Ano mangyayari? Masisira ang church. Tama? Hindi tayo perfecto, tandaan po natin bilang mga Kristyano. Hanggat tayo ay nasa lamang makasalanan na ito, tayo ay nagkakasala. At ang tanging bahagi na lalampas doon at mapapanatili sa ating pagsasama ay ang pagmamahal. Hindi ninyo? Kung tayo ay pupunta rito para maghanap ng ichichismis o ikasisira ng kapwa natin, walang mangyayari sa atin, masisira po tayo. At ang tangi lang makakapagtakip noon ay ang pagmamahal. Ang pag-ibig ay laging nagtatago. Ang pag-ibig ay laging nagtatago ng maraming kasalanan. Yan ang katangian ng pag-ibig. Sa madaling salita, ang pag-ibig ay nagpapatawad, 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 nagpapatawad. Kung wala tayo niyan sa church, sa iglesia, nasa malaking problema ang kinakaharap natin. Tama po ba? Siguro baka pag walang pagpapalo, baka hindi na kayo makakita sa isang linggo. Galit ka Tama? Di ba? Pag may galit kasi sa ayaw punta. Naranasan ko yung iba Pag ikaw ay may galit sa tao, pagpunta mo sa SM, ba? Ganun. Hinahanap mo siya sa SM. Baka nandito yung mga katakas. Nangyari yan. Merong istorya ganyan. Galit sila doon. Nagpunta kami doon sa SM, kinukwento na yung kalamasan na nainis sila sa isang namamahala sa isang eskwelahan. Pagpunta namin sa SM, nandoon yung kinaiinisan nila. Ako, gusto lang mo Ayun yung sinasabi ko yung lesson. Kapag walang pagpapala, umiiksi ang mundo mo. Hindi ka makapunta sa SM kasi baka hinahanap nandoon yung ako niyo ba yung punto? Ganoon din, kung may kaaway kayo sa church, hindi niyo kayo marunong magpatawad, ay hindi kayo pupunta sa church, o ubus tayo. Ako niyo, punto? Di ba? Na napahalaga ng pagmamahalan. Okay? Sabi niya dito sa verse 8, sabi niya, higit sa lahat, sabi niya, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ang susunod na tanong ay makikita natin, ito yung natutunan din ni Pedro. Okay? Nagtanong din siya sa Panginoon. Anong tanong ni Pedro? Ilang beses akong magpapatawad. Tama? Okay. Natuto kayo si Pedro. Okay. Ano sabi diyan? Lumapit si Pedro, sabi niya, at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang papatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkasala sa akin? Ang turo kasi sa kanila, 7 beses po ba? Okay. Pero ano sagot ng Panginoon? Hindi ko sinasabing 7 beses. Hindi 7 ulit na 7. Ibig ba sabihin yan 70 times 7 o 490? Mabibilang mo ba yun? Ang sabi sa Corinthians, love does not keep a record of wrong. Hindi daw siya naglilista. So,
Hindi ibig sabihin yan talagang 490, bibilangin mo, kung hindi talagang marunong kang magtatawad. Okay? Because love, okay? Because love covers a multitude of sin. And beloved, we are sinners and we got to have something to cover that. Tama? Ay lahat, kahit Kristiyano, nagkakamali tayo. Diba? Kaya kung walang magko-cover noon, mag-aaway lang kayo. Tama? So, ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Tayo ay nagkakasala. Kaya, kailangan natin magkaroon ng isang bagay na magtatakip dito. Okay? By the way, itong sinabi ni Pedro ay nanggaling to sa Proverbs chapter 10, verse 12. Sabi niya, sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan. Kapag nagkakalit kayo sa isa't isa, maraming gulo yan. Batuhan ng plato yan, baso, solianan ng kandila. Marami, kaguluhan yan, di ba? Away yan, o minsan patayan pa. Ngunit sabi, ang pag-ibig ay pumapawi ng sa lahat ng kasalanan. Sikreto ay magmahalan o pag-ibig. Ang pag-ibig daw ito ay axiomatic. Hindi asthmatic, ha? Ito daw ibig sabihin, it is a self-evident truth. Katanggap-tanggap po yan sa lahat. Yung ibig sabihin ng axiomatic. Hindi asthmatic. Okay? So, ang pag-ibig daw po ay always, ang nature po nito ay nagtatago ng maraming kasalanan. Okay? Ito daw po ay nagpapatawad. At ang dakilang huwanan nito ay ang ating Diyos. Okay? So, ano po ba yung sinasabi na pag-ibig ng Diyos? Isingit ko lang po yung tatlong natutunan ko na napakinggan ko kay R.C. Sproul. Meron pong God's love of benevolence o yung goodwill. Sabi po ng Panginoon ng goodwill to man. Ibig sabihin, ang Diyos mismo talaga ay pag-ibig at talagang mabait po siya. Okay? Pinapakilala niya na siya ay pag-ibig. Yan po ay kanyang binibigay. Okay? Yan po ibig sabihin ng God's love of benevolence. Isasabi niya sa Luke chapter 2 verse 14, good will to men. Okay? And then sinasabi din po sa John 3:16, good will He send His Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay? And also yung sinasabi doon sa Ezekiel 33 verse 7 to 10, ay ito yung tungkol naman sa pagsasabi sa mga tao, sinasabihan sila para sila ay magsisi. Okay? So, yan po yung love na pinapakita ng Panginoon na sinasabing God's love of benevolence. Talaga siya ay mabuti. Goodwill to men. Pangalawa, the God's love of beneficence. Okay? Ibig sabihin ito, yung mabuti niyang ginagawa o aksyon. At iyan po yung makikita natin na sinasabi niya sa Sermon on the Mount, maging ang sa Matthew chapter 5, yung love your enemy. Di ba? Kahit po yung kaaway mo, mamahalin mo. Okay? At isa pa rin yung pinapakita na benevolence ng Panginoon ay yung nagbibigay siya ng ulan, hindi lang sa mga mananampalataya, kundi kahit sa hindi mananampalataya. Tama? Pinasisikat niya ang araw, Kristiyano ka man o hindi. Tama? So ito yung tinatawag natin na common grace ng Panginoon. Okay? Yung love na yun ay tinatawag din common grace. At yung pangatlo na tinatawag na God's love of complacency, ito yung ibig sabihin niya sa Greek ay yung complacency, ibig sabihin great pleasure o sa natutuwa o delight o pleasing. Ang number one object ng God's love ay walang iba kundi sino? Si Jesus Christ. Diba nung binaptize si Jesus Christ, ano sabi? This is my beloved Son in whom I am pleased. Okay? And also, ano sinabi ng Panginoon? God's love, the elect. Ibig sabihin, sabi niya,
Jacob I love, I hate Esau. Okay? So, ibig po sabihin itong God's love of complacency, ito ay pag-ibig niya sa mga hinirang niya o sa mga elef. Okay? So, hindi po tayo makita natin yung universal love na ito ay yung maaaring sabihin natin God's love of benevolence, God's love of beneficence. Pero yung nagliligtas na pag-ibig ay para lang po doon sa complacency kung saan siya natutuwa at nagdidelight. Okay? So, yun lang po yung makita natin. Kaya ang tanong susunod ay, why did God show mercies to us? Bakit nga ba siya nagpakita ng awa sa atin? So, ibig sabihin ito yung tinatawag na God's love of complacency, yung pagliligtas ito. Bakit tinatawag ng Diyos ang ating mga kasalanan? Ano po yung sinasabi sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 5? Dahil sa ating kanyang dakilang pag-ibig kung saan tayo inibig. Ito ay totoo sa Diyos at ito ay totoo sa atin. So, anong klaseng pag-ibig to? God's love of complacency. Tama? Yun yung nagliligtas na pag-ibig. Kaya yung makita natin sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 5 sabi, subalit napakasagana ng habag ng Diyos sa atin, napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Ano ginawa niya? Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nang tayo'y mga patay na dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So, ibig sabihin, ang tao ay spiritually dead. Hindi sila makadesisyon sa kanyang sarili. Pero binuhay nga tayo. Kunikan nga tayo to the Holy Spirit. Why? Because of God's complacency. Hindi na niyo po ba yan? Okay. So, yung statement na ito, na love covers all things, okay, ay maraming commentator ay iba-iba yung kanilang kaliwanag. Una raw, ito daw ay yung God's love covering our sin. Ang Diyos daw ang nagtatakip o nagpapatawad ng ating kasalanan. O pangalawa naman, sabi ng iba, it is referring to us, tayo daw, mga Kristiyano, covering each other's sins because we love each other. So, yun po yung iba't ibang dalawang klase ng kaliwanag. Pero ang sabi ni John MacArthur, simple lang daw po ang kanyang sagot. Again, it is an action. Okay? Katanggap-tanggap na katotohanan. It is just referred to love through agape, through willful, spiritual love. Okay? Ibig sabihin ay tumutukoy lamang to sa pag-ibig na tunay na agape, tunay na kusang loob, at spiritual na pag-ibig. Kung mula sa Diyos daw patungo sa tao o mula sa Kristiyano patungo sa tao, Kristiyano ay magtatakip sa kasalanan, ito ay axiomatiko, si katanggap-tanggap to sa truth, no, katotohanan na katanggap-tanggap. Ito daw ay maliwanag sa sarili, ito ang katangian ng pag-ibig na yun. Kaya whether na ang Diyos nagmamahal sa tao o tao sa kapwa-tao o Kristiyano sa kapwa-Kristiyano, ito daw ay katotohanan. Okay. Tingnan nyo. Ang tangi raw paraan, okay, and the only way we could be saved, kaya raw po tayo naligtas, ay dahil gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Okay? Again, yung beneficial love o love ng Panginoon na sinatukoy natin kanina. Okay? Yung love of benevolence and also the love of complacency. Okay? Ang tanging pag-ibig lang na magtatakip sa ating kasalanan ay yung ginawa ng Panginoon. Diba? Anong bang kamera ng kasalanan? Kamatayan. Okay? So, para matakluban yung ating kasalanan, mapatawad tayo, maging katanggap-tanggap tayo sa Ama, ang ginawa ni Jesus Christ, siya yung namatay, binayaran yung kasalanan natin. Okay? So, ayan po yung sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8. Nung tayo daw yung makasalanan pa, sabi ni Pablo sa Romans chapter 5 verse 8, si Kristo ay namatay para sa akin. Bakit? Dahil inibig niya tayo. Okay? Binayaran yung ating kasalanan.
Ano nagbuso? Again, yung love. So, ang tanging pagmamahalan, okay, it's only as we love one another that we can cover sin. So, ganoon din po kung paano na-cover ng Jesus Christ yung ating kasalanan dahil sa pag-ibig ng Ama kay Jesus Christ at si Jesus Christ din naman dahil sa pagmamahal niya sa elect, sa mga pinili niya, siya yung nagbayad ng ating kasalanan. Kaya na-cover yun. Tama? So, ganoon din, tayo naman para sa iba, para ma-cover daw yung kasalanan natin sa isa't isa, ay kinakailangan magmahalan din tayo. Tandaan po natin, ang mga tao na hindi nakakaranas ng pag-ibig o pagpapatawad ng Diyos, mahirap din kung magpatawad ka. Tama po ba? Ang nagiging dahilan kung bakit umiibig ka, makakapagpatawad ka, ay dahil naranasan mo ang pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos. Okay? Yung nga po yung sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. So again, walang nakitang kabutihan ng Diyos sa atin para ka-ibigin. Kasi makasalanan kay kaaway ka pa ng Diyos. God really initiate in love. Again, that is love of complacency. Bakit niya ginawa yun? Natuwa siya. God loved Jacob and he hates Esau. Okay? So, tandaan po natin mga kapatid, ito ang puso ng ating church. Okay? Ng ating iglesia. Sa totoo lang, aayusin natin ito, okay, magmamahalan tayo, matutupad natin yung kautusan. Di ba? Ang sabi sa Biblia, nabuo yung Ten Commandments, una, mahalin natin yung Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip. Pangalawa, ibigin natin ang ating kapwa. So, kapag tayo nagmamahalan, nasundan natin ang buong kautusan. Ito yung makikita natin sa katalinuhan ng Banal na Espiritu sa atin, na ito ay pinahayag ng kanyang salita. Gusto mo bang pangalagaan ang buong aspeto ng pamumuhay mo sa harapan ng Panginoon? Okay, ang una nating dapat gawin, magkaroon tayo ng kaisipan na ayon sa Biblia. Kaya lagi tayo nagbabasa ng Biblia. Okay, most of the time, we spend every morning, okay, siya yung priority natin. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos, magbasa tayo para yung ating kaisipan ay maging spiritual, maging malalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesucristo at magkakaroon tayo ng makapangyarihang buhay. At kung gusto mo lang nalaman kung paano kumilos sa gitna ng kasalimutan ng sambahayan o simbahan, maging puno ka ng nag-uumapaw na pagmamahal upang matakpan mo ang mga kasalanan. So para daw maging healthy ang ating buhay as a church, kailangan ay mapuno ito ng pagmamahalan. Okay? And then, dito makita natin, mga kapatid, hindi ito pinipigilan nga pala ang pagdidisiplina sa isang membrong hindi nagsisisi. Ibig sabihin na kapag merong kapatiran tayo na nagkasala, ay hahayaan natin. Di ba sabi niya, hindi na, ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama. Kaya dinidisiplina po natin yan. At yun po ay tatalakayin natin sa susunod na panahon. Kahit daw po sa church, sa palagay ko, ay minsan, mas sabik tayo na ituro ang kasalanan kaysa pagtakpan ito. Yun po ang likas ng tao, mahilig mag-chismis. Gusto yung, kaya mas maganda kapag may nagkasala, ay i-broadcast na natin para sa ganoon ay hindi pag-chismisan kasi nga kung anong kasalanan ay yung gusto ng iba. At kaya nang ibig sabihin ito ay mapatawad. Pag nagkamali, humingi ng tawad, tapos, nagpatawaran tayo. Kasi, ang puot ay nagbubunsod ng alitan. Okay? Ang pagiging makasarili daw po ay nagdudulot ng alitan. Diba? Pero, itinatago daw ng pag-ibig ang kasalanan. Itinatago nito ng ang pag-ibig ay lilipas din ng tahimik. Okay? So, yan po ang dapat nating maranasan.
At kay laki daw po ng pagbabago ang may dudulot nito sa church. Ito ay isang pinakasaligan ng lahat ng ating spiritual na ugnayan. Okay? Kung komplikado daw po ang mundo, pero sa atin bilang mga Kristiyano, hindi po dapat maging komplikado. Simple lang ang dapat natin gawin. Hindi lamang basta isagawa ito, simple sinasabi, ay isagawa lamang natin ang kapangyarihan ng Espiritu na sa magitan ng pagmamahalan. Dumako tayo ngayon sa susunod. Hindi lang po sinasabi ni Pedro na magmahalan tayo o yung emotional o feeling lang ito. Sabi niya ay huwag maging mabigat sa iyong loob ang pagtanggap sa iyong mga kapatid sa iyong mga bahay. Okay? So sa verse 9 ito, ano ito sabi niya? He's saying, be hospitable to one another without complaint. Okay? Ang salita pong hospitable na ito ay ibig sabihin to love the stranger. Okay? Mahalin po natin at mga taga-ibang bayan o strangers. Kasi madali pong sabihin natin, mahalin natin yung ating mga kaibigan, friends, di ba? We tend to readily cover sins kapag ito ay kaibigan natin. Tama? Madaling mahalin. Pero, pakita natin dito na pwede natin daw po ito ipaabot sa mga estranghero. Okay? Di daw tayong mapagmahal sa mga strangers. Okay? So dito makita natin na merong isang spiritual na uri ng pag-ibig na sumasaklaw dito. Sabi dito sa ang ganda, sabi niya, more than that, he also has in mind, sa isipan daw ni Pedro, the opening of hearts in our home. Diba? So hindi mo lang binubuksan yung puso mo kapag tayo umiibig, maging tahanan mo, binubuksan mo sa pangangailangan dahil sa ibig. For the needs, those in needs, and for love is intense practically. Okay? So makita natin na yung sinasabi sa verse 8 ay maaaring sabi natin emotional lamang ng damdamin. Kaya binaba niya ito sa isang napaka-practical na kaisipan. Okay? At yung hindi lang basta sabi mo, minamahal mo siya, pero hindi mo naman pinibigyan ng pagkain. O, hindi tutuloy yung may pinakainom, di ba? So, ang gusto ni Pedro rito, hindi lang sa puso, kundi maging sa iyong tahanan. Okay. Alam natin na yung term na hospitality is simply saying love strangers in a practical way. At mostly, it is associated sa word na opening the homes. Alam natin, napag-aralan natin last time, sa New Testament, yung pinaka-background, kasi ang mga Kristiyano noon, mga missionary, nagta-travel sila at hindi sila pwede pumasok sa mga hotel o mga inn. Kasi alam natin, maraming prostitutes doon. So, sina-advise noon na patuloyin ng mga Kristiyano ang mga missionary noon. So, the early Christians I probably could have existed if there wasn't the hospitality that was offered by the church. Okay? So, kung hindi daw po pinatuloy ng mga Kristiyano noon, ng panahon ng Bagong Tipan, ay hindi po makakapunta. Ay, wala naman pong mga hotel na karamihan po ay yung mga nightclub o yung mga inn kung saan maraming mga prostitute. Okay? So, kaya po, noong paman ay binabanggit na po ito na yung pagiging hospitable ng isang mananampalataya. At sabi nga po dito, sa Hebrews chapter 13 verse 2, ay makikita natin na sa niya, open your homes, ay sa atin daw pagbubukas ng ating tahanan, ay meron po daw tayong na-embracing. Sabi niya, palagi mo daw buksan ang iyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Kasi hindi mo alam, digit sa iyong kalaman, may mga na anghel kang pinatutuloy. Ano ba yan? Na kapag nagpatuloy ka raw, naging hospitable ka, ay nagpapatuloy ka ng strength. Ito natin yung nangyari kay Abraham. Di ba naalala niya kay Abraham at saka kay Sarah? Hindi na alam yung bisita pala na ay anghel ng Panginoon. Di ba? So yan po yung sinasabi. At sabi din po na
ni Moses sa Exodus chapter 22 verse 21, sabi niya, huwag ninyo aapihin ang mga dayuhan. Alalahanin ninyo na naging dayuhan din kayo sa Egyptio. So, yun yung pagpapahalaga sa mga stranger. Huwag nyo silang apihin. Kundi, tulungan nyo sila. Okay? And also, sabi din dyan sa Deuteronomy chapter 14 verse 28 to 29, tipunin nyo ang ika-10 bahagi ng inyong ani tuwing ika-3 taon. Saan nyo ibibigay? Ibigay ninyo sa mga Levita. Yung Levita po ay, ito po yung mga, sa 12 tribes, wala po silang lupa. Okay? Sila po yung nag-aasikaso sa church. Okay? Kaya wala silang lupa, kaya bibigyan niyo sila ng 10% para sa kanila. Yamang wala silang kaparte sa inyong lupain. Ang sabi niya, bigyan din ninyo ang mga dayuhan bukod sa mga Levita. Sino pa? Yung mga dayuhan kasama ninyo. Naalala niyo yung istorya ni Ruth? Naging asawa ni Boaz na nangungulang siya ng mga nahuhulog. Dayuhan sila, di ba? Moabite siya, di ba? Hindi siya Israelita. So yan, makita natin na bigyan ninyo din ang mga dayuhang kasama ninyo, mga ulila, mga balo. At sabi ng Panginoon, kapag ginawa nyo ito, pagpapalay kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong mga gawain. Kita niya? Yun ang inuutos ng Panginoon. Hindi lang mo sabihin, mahal mo ang tao, hindi. May practical kang ginagawa sa kanila. Okay? And then sa Mark chapter 9, verse 41, tandaan ninyo ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig lang, mga kapatid. Okay? Dahil sa kayo'y tagasunod ko, ay tiyak na tatanggap kayo ng gantimpala. Okay? So, kung hindi lang isang basong tubig, meron pang tinapay o cookies o muffins, napakaganda, di ba? So, yan po yung mga kapatid na practical. Naalala ko po na si Pastor Mon, yung aking best friend, best man, inanak ng ninong ni CJ, kumpare ko. Siya po ay pinatuloy ko sa bahay. At sabi nga ng mga magulang ko ay parang kapatid ko na talaga siya. Doon nagsimula yung pagiging pagmamahal mo at hindi niya nalimutan na ang inyong lingkod ay ginamit na mag-evangelize sa kanya. Okay? So, malaki po ang nagagawa ng pagpapatuloy. Every Saturday po yun. Doon na po siya natutulog sa amin, nag-church po siya. Tapos umuwi siya sa Project 8. Okay? So, hindi lang isang basong tubig ang pinapakain ko sa kanya. Pinaiinom sa kanya. Hindi pinatutulog, pinapakain, tapos dahil siya ay naging mananampalataya, yung dalawang kuya niya, nakasama niya sa mga nightclub, okay, ay naborn again din. Dinadala ko na, sinasama na sila dito sa Bacoor, at kumakain kami. Alam niyo sabi sa amin? Sabi niya, Bobby, tama na, gluttony na to, ang dami ng pagkain. Sobrang dami kasi kami, pag may bisita kami ay talagang maraming seafoods kasi sila sa Project 8 wala. Okay? So, yun yung makikita natin na hindi mo lang basta sabihin na mahal mo yung stranger, hindi talagang may practical kang ginagawa. Ito, isa pa. Tingnan niyo yung sa Luke chapter 14 verse 21 to 24. Sabi niya, bumalik ang alipin, merong handaan, at binalita ito sa kanyang Panginoon. Naggalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, magmadali kang pumunta sa mga lansangan at sa mga makikipot na daan ng lungsod at isama mo dito ang mga mahihirap, mga lumpo at mga bulag at mga pilay. Kasi meron pinaimbitahan ang kanilang amo. Pero tinanggihan eh. Kung makita natin yung practical o yung context nito, ito yung mga Hudyo. Sila yung iniimbitahan ng Panginoon sa kanyang kaharian. Pero tinanggihan. Ano sabi ng Panginoon? Ay, punta ka doon sa mga lusog, sa mga mahirap, sa mga lumpo, sa mga bulag, sa mga pinay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa po na namin inutos nyo. Ngunit marami pa rin bakanting upuan. Saan lang? Okay? Ano sabi niya? Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa lansangan at sa mga daanan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Parang ini-invite sila ng pero ayaw. Kita nyo, ang tao talaga walang
kusa na talagang lumapit sa Panginoon. Pero makikita niyo dito, nandun yung pagnanais ng Panginoon na makatikim sila ng handa. Kaya sinasabi niya sa inyo, isa man sa mga unang inanyahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Yung mga unang hindi sila makakatikim. Masarap pa siguro handa mo, no? Okay. Pero ano ba yung lesson makikita natin dito? Okay? Dito sa istorya ng Luke. Okay? Ang buong diwa dito ay, sabi nga, ay mas malaki kaysa sa pagbibigay lamang ng pagkain o pagbubukas ng pinto. So, ang lesson dito ay hindi yung pagbibigay lang ng pagkain o pagbubukas ng pinto. Ito daw ay pagyakap sa katotohanan na dapat nating mahalin ang mga taong nasa labas ng ating normal na bilog o natural, outside, okay? Natural circle. Okay? Gawin ito nang walang reklamo, wala daw tayong reklamo, walang bulong-bulungan, nang walang pag-aatubili, na walang tinatawag, sabi ni John Arthur, yung poor recharge almanac. Okay, ibig sabihin, huwag na tayong masanay tayo lamang. Diba, kagaya niya na marami tayong magkakaroon tayo ng anniversary. So, huwag lang yun nating kung sino-sino lang tayo, yung tayo lang sa circle. Mag-imbita tayo ng mga tao na talagang hindi nandoon lang sa circle natin. Okay? Yun po ang gustong ipahiwatig dito. Pakita natin yung ating pagmamahal sa kanila. Okay? Siyempre, hindi na masasama yun kung hindi nyo kilala. Yung kilala nyo, hindi ko kilala. Naintindihan nyo ba? Yung nga nakilala nyo, ayaw pa rin. Pero makikita natin ang pinapahiwatig dito ng Panginoon. Okay? Huwag tayong makampante lang sa normal na tayo lang nag-iibita. Mag-imbita tayo. Okay? At ano ba yung ibig sabihin ng Poor Richard na almanac ni Poor Richard? Poor Richard's almanac. Ang ibig sabihin nun, yung daw isda, yung fish and beast store smells in 3 days. Sabihin mo, ibig sabihin niya, 3 araw na ito dito. Bakit pa ka naman dito? Babaw na ito. Di ba? Ibig sabihin, nagsasawa ka na. Tama? Sa totoo lang, meron namang umaabuso. Di ba? Pero, kami ako magmamahal ka, i-stretch mo na. Awan niyo ba yung punto ko? Kaya, yung kaya nyo lang. Kaya sabi sa inyo, yung ginawa ko, isa-isang tao lang ang aking kinaibigan. Hanggang sa every Saturday o Sunday, kakain sa amin, pinapakain mo. At yan din ginagawa ko sa mga pastor natin. Pinapatuloy ko, kainin mo, di ba? Ngayon yun, ang Diyos ang bahala magpala sa iyo. Tapos sabi mo, wala na tayong makain eh. Di ba? Alala yung babaeng balo sa Bible. Wala na sila makain. Pinatuloy niya ang propeta. Ba? After nun, hindi na siya naubusin. Imagine mo, that's a miracle of God. Mga yung pupunta. Kasi minsan tayo, pag tumulong tayo, reklamo tayo eh. Di ba? Kaya dapat magkaroon tayo ng bukas palad, okay? Na pagtanggap sa mga hindi natin kakilala. Isang pagbubukas ng ating puso sa kanila. By the way, before we open our house, alright? Kinakailangan sabi, ano yung prerequisite? Dapat maayos yung ating pag-iisip. Bakit nasabi? Uso ngayon ang bubudol. Alam niyo yun, yung pupunta sa bahay ninyo, may i-offer sa inyo, tutulungan mo naman kasi nga Kristiyano ka. Pinuputol ka, ninanakawang ka. May nangyari po niyan doon sa recently sa kakilala namin. Kaya maging matalino. Hindi yung basta-basta lang kayo nagpapapasok. Naintindihan niyo po ba ako? Ito, ang tutulungan natin yung mga hirap, talagang walang-wala. Pero makikita natin, maging ang diablo ngayon, alam nila ito, salita na Diyos, inaabuso tayo. Kaya kinakailangan ay discerning, matino yung ating pag-iisip. Maliwanag po ba? Baka sabihin, Pastor, sinabi mo, patuloy naman kayo ng patuloy. Kung ano, baka naman mapagsamantala nyo, kayo, sisihin nyo si Pastor. Okay? Kaya sabi dito, bakit talino, maayos yung isipan nyo. Okay? Ngayon, katapos na po sa mga kapatid, ano yung
Christian duty natin in the hostel world. Ano sabi nga? Kinakailangan, magkaroon tayo ng kabanalan with God. Okay? Kabanalan sa piling ng Panginoon. At pangalawa, we pursue the love for one another, pagmahalan sa iba, upang matakpan natin ang kailang mga kasalanan, upang matugunan natin ang kailang pangangailangan, maging sila man ay kaibigan natin o estranghero. Ano po ba mga kapatid? Let's pursue holiness. Pangalawa, magmahalan tayo sa ating church. Para matakluban, hindi yung susumbatan tayo, nag-aawayan tayo. Isipin niyo kung mahirap mahalin yung ating kapwa. Isipin niyo mahirap ka rin mahalin ng Panginoon. Alam niya baho mo, alam niya ang kayong kasalanan. Pero dahil sa God's complacency, pinili ka niya. Pinatawad ka niya. Hinirang ka niya. Kaya kanya pinili para ipakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig din sa iyo at pag-ibig mo sa iyong kapwa. At ngayon din, para matugunan mo ang pangangailangan ng iba, maging ito man kaibigan mo o estranghero. Sa ating pagmimisyon sa April 2 to 3, hindi natin kakilala yung mga taga Batangas. Pero doon po ito ay papakita natin in a practical way na tayo ay bibisita doon, magkakaroon tayo ng oras para sa kanila. Hindi lang ipapakainin natin sila, ipapanalangin natin sila, kundi ang ating doktora ay maggagamot sa kanila at bibigyan pa natin silang gamot. Okay? So, yan po yung mga practical way na maaaring gamitin ng Panginoon para sa evangelisasyon at pagpapakita din ng ating pagmamahal sa mga kapwa natin Kristiyano at malalaman ng community na totoo tayong Kristiyano dahil sa ating pagmamahal. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mabiyayang salita na ito na itinuturo po sa amin upang kami ay mamuhay ng matuwid at may kabananan sa mundong ito. Alam namin na ang mundo ay pahirap ng pahirap, maraming mga makasalanan na tao na umuusik sa amin at pinarantang kami ng balik. Pero dahil sa iyong katuwiran, dahil sa iyong kasalita, ay kami ay mamumuhay na ayon sa iyong kalooban at mabigyan ka namin ng kapurihan. Hindi ay yung aming mga kapatiran. Alam namin dahil sa aming mga kahinaan, kasalanan pa rin dahil sa lupa naming katawan, ay matuto kaming magpatawaran upang sa Ginoon ay makita yung pagmamahalan, pagmamasakitan, at gayon din ay pagtsatsaga sa isa't isa. At gayon din ay maituwid namin ang mga pagkakamali namin upang sa gayon ay hindi kami katisuran, pagkos ay kami ay maging pagpapala sa kapwa. Ito po, Panginoon, ang aming samo at kanangin at pagpupuri at pagbabalik ng alwalatian sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Ibalat na tayo kamay.